Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, muchas gracias amigo. At dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico, muchas gracias amigo. Viva Mexico, viva Zamboanga. Bago po ako mag-analisa po, magdikod po sa pinadala pong isang image po ng elephant, isang hayop na elephant po na isang treasure sign, treasure markers ng ating katiis. Ako po muna ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, mga bagong followers, bagong viewers po sa patuloy po sa pagpatronage po at sa patuloy po sa pagsuporta at sa panonood po ng aking YouTube channel po na ito po ay aking YouTube channel po. Ang tema po nito ay sa pagdikod, sa pag-analisa po ng mga treasure symbols, treasure sign, treasure markers mga katiis. Okay po, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, walang sawang panonood po ng aking mga videos na ito'y patungkol po sa mga treasure sign, treasure markers, treasure symbol po ng mga Yamashita item mga katiis. Okay po, marami pong nagtatanong po sa aking comment section na saan po pwede daw ipadala ang mga picture po ng treasure symbols, signs and markers na pwede pong ipadikod o pa-analisa. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo po yung naka-sunglass po ako, naka-shade po ako doon. Kasi nga marami pong Alejandro Sanchez po ang lumalabas. At hindi lang ako po ang Alejandro Sanchez. So, marami po tayong kapangalan. Medyo parang common po yung aking pangalan. Ang inyong pipiliin po, yung Alejandro Sanchez na nakasid o naka-sunglasses po ako doon. Ang gagawin niyo po muna, dapat friend nyo muna ako o i-add friend nyo ako at para po makapasok po inyong mga treasure marker, treasure sign, treasure symbols na gusto nyo pong analisa o ipadikod po mga katiis. Okay, maraming salamat po sa mga nagtitiwala na po sa pagdikod ko po, sa pag-analisa. Ito po na may natugunan po natin. Sa abot nating makakaya ay ate pong matugunan po yung mga nagpadala po ng mga treasure signs, treasure symbol at markers para sa decoding and analyzing sa mga image na sa mga patungkol po sa mga treasure item mga katiis. Okay po, at tayo po idala ko na po sa pag-analisa. Isa pong napagandang isang treasure markers, symbols na isang elephant po. Ayan po, unang-una po ay ito po ay isa pong paborito po ng mga Japanese, Korean and Chinese soldier mga katiis. Itong mga image, itong mga katiis na ito'y ginagamit po nila as treasure markers mga katiis. Okay po, unang-una ito po ay tingnan nyo po yung in between ng west and south mga katiis. Ito po kasi ay ito'y parang nakasipat po yung mata po ng elepante po. So ito po ay isa pong indication po na nandyan po yung item po sa bandang east and south mga katiis. West and south mga katiis. So yung pong area ay tingnan nyo po, baka mayroon tinatawag dyan na counter sign o tinatawag na coordinated markers. Kaya pag sinasabing counter sign at sinasabing coordinated markers, pwede po yung gumagamit ng mga small stone na pwede pong may naka-engrave po dyan na elepante o mga minsan tinatawag na punong kahoy, mga tinatawag na old century tree na pwedeng naka-engrave po, naka-guhit po yung elephant na image na kaya nga tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers mga katiis. So, tingnan nyo po yung bandang west, in between west, medyo napagitnaan po ng west and south. Sa distansya po na 357 mga katiis. So, mula 1 hanggang 3 hanggang 5 meters or hanggang 7 meters po ang layo. Tingnan baka po mayroon po yung tinatawag na counter sign or coordinated marker. So yun po yung inyo munang unahin po dahil yun po yung aking assessment po na unang
titingnan niyo po yung area po sa pagitan ng west at south katiits. Okay po, sana po ay nasusundan po ng ating katiis na nagpadala po ng isang napakaganda pong treasure marker, treasure sign, treasure symbols, at ito nga po ay madalas po ay ginagamit po ng mga Japanese po at Korean and also Chinese soldier na rin po mga katiis. Okay po, yung pangalawa po mga katiis ay yung bandang in between naman po ng south and east mga katiits. So alam niyo po mga katiits, yung Japanese po ay paborito po yung east mga katiits. So ito po ay isa pong nakaturo po yung kanyang pinaka parangipin o tama, pinaka ngipin po ay tawag yun, pinaka ano sa ilalim na ito ay nakaturo po sa pagitan po ng south and east mga katiits. So itry nyo po at baka po mayroon niyang tinatawag na countersign or tinatawag na coordinated markers na hindi kalayuan din po yan sa same distance po 1, 3, 5 or hanggang 7 meters po ang layo. So yung ating pangalawa pong assessment, pangalawang pag-analisa ay yung sa pagitan po ng east and south katiits. So yun yung po, titingnan nyo po dyan yung area na yan. Baka mayroon po yung mga stone po dyan na nakaumpok at mayroon pong naka-engrave po na may image po dyan ng elepante o mayroon pong punong kahoy dyan na minsan po ay puno na lang po at old century na po yan dahil sa tagal at baka po may image po dyan na elepante po katiis. Kaya nga sinasabing counter sign o sinasabi nilang coordinated markers mga katiis at pwede doon po yung item sa mga countersign sa mga coordinated markers mga katiis. At ito po ay aking pinaalala at ito dapat ay hindi po dapat nyo i-miss o kaligtaan po sa pag-check mismo ng itong bato na kung saan po mayroong naka-engrave po na elepante po. Pwede nyo i-check po, pwede nyo ipukpukin po ng bato or martilyo or maso. Alam nyo po tunog solid, siksik po yung bato na yan. Pag tunog ampaw, ibig sabihin may something po yan. Pwede pong anong mayroon bakit ibang tunog. Pwede pong maluwag po yung ilalim, pwede pong may laman po yan at ng tinatawag na giveaways items. Madalas po yan mga katiis na minsan po yung pinaka-markers po ng treasure na itong kung saan po yung may mga image, may mga naka-engrave po ng mga iba't ibang hayop o ano pa yung mga marker sign po na nandyan ay mayroon dyan mismo sa mismo pinaka-markers ang item. May mga giveaways po yan minsan na linalagay po ng Japanese po mga katiits. Okay po, tingnan nyo po yung apat na sulok po. North, South, West, and East. Sa distansya po ng 3 hanggang 5 hanggang 7 meters. 1, 3, 5, 7 meters ang layo. So, hindi lang po yung East, hindi lang yung West, hindi lang yung North, pati na rin po yung South. Sa distansya po no, nabanggit po, 1 hanggang 5 hanggang 7 meters po ang layo. So, yun po, at sabi ko nga, huwag niyong kaligtaan po sa pag-check po mismo yung pinaka-stone marker. Baka po mayroon pong giveaways po yan. Pukpukin niyo po ng bato or martilyo or maso. At alam niyo po yung tunog ampaw at tunog solid mga katiits. So, at least dapat mapanuri po tayo kasi nga minsan isip na rin natin, mayroon namang distansya po. Yung mayroon naman naka-pinpoint po ng mga arrowhead, pinpointing po. At yung pala yung items ay nandyan lang po pala sa pinaka-markers. So, madalas po ay yun po yung minsan nakaligtan po ng mga katiits po natin na ay dapat i-consider po na pwede pong paglagyan po ng mga giveaway po at pwede pong yung item ay nandyan mismo sa may pinaka markers mga katiits. Okay po. So, yun 1, 3, 7 meters po ang layo. Yun yung inyong distansya po sa ganito pong mga treasure marker, sign and symbols mga katiits. So, ito po yung east mga katiits at alam nyo naman yung area, yung east na yan ay paborito pong pinaglalagyan po ng mga Japanese soldier mga katiits. So,
yung is na yan kasi marami po tayong mga katiis po natin na nakasumpong na po o nakakuha o naka-retrieve po ng item na bandang sa east area. So may mga marker sila, may mga symbols, may mga sign. Subalit yung item po nandoon pa rin po sa bandang east mga katiits. Minsan katiits, minsan po at i-reverse po yung ginagawang sistema at mga strategic system po ng yung mga Japanese po. At i-check nyo rin po yung bandang west, yung opposite side. Mula din sa 1 hanggang 3 hanggang 7 meters po ang layo. Tingnan nyo rin po mga tits, baka mayroon yan tinatawag na coordinated markers or countersign markers yung bandang west area katiits. Yun po ay isa rin po yan i-considered kasi nga minsan po ay nakaturo po sa west yung mga arrowhead, mga markers, mga sign, mga symbols, yung pala po ay nasa bandang west. So, minsan po ay reverse po yung item po na pagkalagay. Minsan sa north, nakaturo, yung pala ay nasa south yung item. So, ganun po, kapag ate pong talaga pong himay-himayin at ate pong i-check po yung paligid through metal detector or gold locator at sa mga symbol and sign mga katids. Okay po, yung north area, same distance po rin po, 1 hanggang 3 hanggang 7 meters din po yung layo ang inyo pong titingnan dyan. Kasi nga, baka pa mayroon niyang coordinated sign, mayroon niyang counter sign, katids. Ganun din po yung bandang south niya mga katids. Sa distansya rin po, same distance, 1, 3 hanggang 7 meters po ang layo katids. So yun po, ay sana po nasundan po ng ating katids na ito pong legit stone marker na po at ito po ipaborito pong ng mga image po na ginagamit po as marker na mga Japanese soldier, Korean soldier at Chinese soldier na rin mga katids. Okay po, ay nagpapasalamat po sa ating mga subscriber, mga followers, mga viewers na ito'y nagpapatuloy po sa pag-nanonood po at walang sawang panonood sa aking YouTube channel bagamat ito'y medyo may kaliitan pa lamang. Ito po I hope na ito'y lumaki sa inyong tulong katiits. Okay po, yung may mga bago pa lang sa aking YouTube channel, baka pwedeng favor lang po, pa-subscribe naman or don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas po. Maraming salamat po talaga sa inyo mga bagong subscriber, bagong followers at mga bagong viewers. Thank you so much. Thank you so much talaga sa inyong suporta sa aking YouTube channel mga katids. Muli, ako po'y nagpapasalamat po talaga sa inyo na sa walang sawang pagsubaybay, sa walang sawang panonood po ng aking YouTube channel mga katids. Na ito yung tema po ay isang pagdidikod po, pag-aanalisa po ng mga treasure, symbols, treasure sign, at treasure markers mga katids. Maraming salamat po. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal. God bless us always.